Ang simpleng salitang itigil ang paggawa ng pekeng pagkain ay sapat na para pagtawanan ng buong Morocco ang mga taga-Pilipinas, ngunit walang nakakaalam na sa likod ng mga ordinaryong pakete ng pagkain ay nakatago ang isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang maiisip. At nang mabunyag ang lihim na iyon, wala nang luhang natira para pigilin ang buong bansa. Ang huni ng huling bato na bumagsak sa lupa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng lambak sa rehiyon ng Al Haus sa Morocco, para bang ayaw pa ring tumigil sa pagyanig ng mundo kahit ilang araw nang lumipas ang lindol. Ang dating maliit na nayon na puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at tawanan ng mga bata ay ngayoy tirahan na lamang ng mga dingding na wasak, mga bubong na gumuho, at mga bakas ng paa na paikot-ikot sa madilim na pulang alikabok. Si Amina, isang 35 taong gulang na babae, ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang maliit na anak na babae. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa ilang gabing hindi pagkakatulog. Ang kupas na toldang kanilang tinutuluyan kasama ang ilang pamilya ay hindi sapat upang ipagtanggol sila sa lamig ng gabi. Sa tabi ng maliit na apoy, maraming matatandang lalaki ang nag-uusap tungkol sa kanilang nawawalang tahanan, para bang nag-uusap sila tungkol sa isang minamahal na yumao. Ngunit kinabukasan, isang bagay ang umakit sa paningin ng buong nayon. Isang truck ang dahan-dahang dumaan sa basag na daan dahil sa lindol. Sa gilid ng truck ay may kakaibang simbolo. Maraming kahon ng relief goods ang maayos na ibinaba. Nagsimulang lumabas ang mga tao sa kanilang mga tolda. Tumakbo ang mga bata na puno ng pag-asa habang ang mga matatanda ay nakatingin ng may pag-aalinlangan. Saan na naman galing iyan? Bulong ng isang lalaki. Narinig ko, mula sa Asia. Mula sa Pilipinas, sagot ng isa pa. Isang grupo ng mga sundalong Pilipino sa simpleng uniforme ang nagsimulang mag-ayos ng mga mesa upang tahimik na magbigay ng mga bote ng tubig, mga pakete ng kanin, at mga ready-to-eat na pagkain. Hindi sila matatas sa lokal na wika, ngunit sinikap nilang ngumiti at yumuko upang batiin ang mga biktima. Gayunpaman, ang pagod, takot, at kawalan ng tiwala sa panahon ng krisis ay madalas na nagiging dahilan upang balewalain ang kabaitan sa pamamagitan ng matigas na paningin. Si Yusef, isang lalaking nasa gitnang edad, ay kinuha ang isang pakete ng pagkain at inilawan sa sikat ng araw bago tumawa ng may pangungutya. Ano ito? Pekeng pagkain? Para itong display at hindi pagkain. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa sa mga nakapaligid sa kanya. Ang ilan ay nagsimulang punahin na ang pakete ay masyadong malinis, ang mga kulay ay masyadong kakaiba, ang amoy ng mga halamang gamot ay masyadong kakaiba. Tama na ang pekeng pagkain, sigaw ng isang tinig. At ang pangungusap na iyon ay lumipad sa alikabok, sa mga tolda, sa mga tao, at naging isang panunuya na mabilis na kumalat tulad ng apoy. Wala namang nakakaalam na sa likod ng bawat pakete ng pagkain na kanilang pinagtatawanan ay nakatago ang isang katotohanan. Isang katotohanang magpapatahimik sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Wala pang isang oras matapos ang unang sigaw ng tama na ang pekeng pagkain. Maraming mobile phone sa nayon ang nagsimulang mag-record ng mga larawan ng mga pakete ng pagkain mula sa Pilipinas na itinataas na parang kakaibang bagay. Ipinapasa mula sa isang kamay patungo sa isa pa, kasama ang tawanan, panunuya, at pagpuna na lalong nagiging matindi. Tingnan mo, kanin sa pakete parang laro ang pagkain. Totoo ba ito o tira-tira lang ang ibinigay nila? Akala ba nila kakainin natin ang kahit ano dahil mahirap tayo? Mabilis na na-upload ang mga maiikling video sa social media. Ang larawan ng isang babae na nakasimangot sa pagkain kasama ang caption na tulong o pangiinsulto ay naging viral sa loob ng ilang oras. Nagsimulang magbahagi ang mga residente ng Casablanca, Rabat, Fez at Marrakech. Bagaman marami sa kanila ay hindi pa nakita ang tunay na lugar ng kalamidad. Sa maliliit na screen ng mobile phone, lalong tumalim ang mga mapanuyong salita bawat segundo. Nagpadala ba ng pekeng pagkain ng Pilipinas sa mga biktima ng lindol? Bakit mukhang pagkain sa laboratorio? Mas mabuti pa kung walang ganitong tulong. Sa gitna ng kaguluhan, sinikap ng isang Pilipinong volunteer na si Teniente Ramon na ipaliwanag sa pamamagitan ng isang interpreter na ang bawat pakete ng pagkain ay idinisenyo para sa mga apektadong lugar. Ito ay handa ng kainin, ligtas, at nagpapanatili ng sustansiya kahit walang kuryente o sapat na malinis na tubig. Ngunit sa oras na iyon, natalo na ng imahe ang paliwanag. Si Yusef,
Ang lalaking unang sumigaw ay naging mukha ng viral na usapan nang hindi niya sinasadya. Hinikayat siya ng mga nakapaligid sa kanya na magsalita pa. Kaya't tumayo siya sa harap ng kamera nang may pagmamalaki na nagtago sa kanyang pagod mula sa pagkawala ng kanyang sariling tahanan. Kung gusto niya talagang tumulong, magbigay siya ng totoong pagkain, hindi peking pagkain na walang nakakaalam kung saan gawa. Nagpalakpakan ng mga tao, ang ilan ay tumawa. Ang ilan ay tumango na parang narinig ang kanilang saloobin. Ngunit sa isang sulok ng lugar ng pamamahagi, hindi tumawa si Amina. Tiningnan niya ang kanyang anak na nagugutom. Hindi interesado ang maliit na bata kung gaano kaganda o kakaiba ang pagkain sa pakete. Gusto lang niya ng isang bagay na mainit sa tiyan. Tahimik na kumuha si Amina ng isang set ng pagkain nang hindi nagsasalita, habang ang mga nakapaligid ay patuloy na nagpapahayag ng paghamak sa aid team ng walang tigil at walang nakapansin na sa mga mata ng sundalong Pilipino na iyon, walang galit kahit kaunti. Tanging pagod at isang bagay na parang kalungkutan para bang nakaranas na siya ng ganitong pangyayari noon. Kinagabihan, ang hashtag na peking pagkain mula sa Pilipinas ay naging trending sa buong Morocco. Ngunit sa isang maliit na tolda, sa gitna ng lamig at huni ng hangin, malapit nang matuklasan ni Amina ang isang bagay na mabilis na hinusgahan ng buong bansa nang hindi man lang binubuksan ang pakete. Mas malamig ang gabi sa apektadong lugar kaysa sa iniisip ng marami. Ang hangin ay humihip at dumadaan sa mga tahi ng tolda sa lahat ng oras. Umubo ang maliliit na bata. Nakayuko ang mga matatanda sa ilalim ng manipis na kumot. At ang mga daing ng mga nawalan ay umaalinganggaw paminsan-minsan, parang isang awitin ng sakit. Sa tolda ni Amina, mahigpit na nakahawak ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae, si Salma, sa kanyang tiyan. Mula pa umaga, konting tuyong tinapay at ilang lagok lang ng tubig ang kinain niya. Tumingin si Amina sa mga pakete ng pagkain mula sa Pilipinas na nakalagay sa sulok ng tolda. Ito lang ang natitirang pagpipilian matapos maubos ang mga bigay mula sa ibang unit bago pa man dumating ang kanyang turn. Dahan-dahan niyang kinuha ang pakete. Sinilip ang label na may Thai, English at mga simbolo ng kutsara at maliit na apoy. Hindi niya nabasa ang lahat, ngunit naunawaan niya na maari itong kainin agad o painitin ng mainit na tubig. Nagalinlangan sandali si Amina. Ang panunuya ng buong nayon ay umiikot pa rin sa kanyang isip. Peking pagkain, display lang, walang nakakaalam kung ano. Ngunit ang ingay ng tiyan ng kanyang anak ang nagpatatag sa kanyang desisyon. Pinunit niya ang pakete. Agad na umamoy ang banayad na bango ng kanin at pampalasa. Hindi ito masangsang, hindi kakaiba tulad ng sinabi ng marami. Sa halip, nagbigay ito ng kakaibang init, parang kusina ng isang taong napakalayo. Lumapit si Salma. "Ma, pwede ba?" Kumuha ng maliit na subo si Amina para tikman muna. Hindi ito tulad ng pagkain sa Morocco, ngunit malambot ito, mainit sa tiyan, at may balanseng lasa na nakakagulat. Natigilan siya sandali bago ibigay ang kutsara sa kanyang anak. Maingat na kinain ng bata ang unang subo, pagkatapos ay mabilis na ang pangalawa. Ang pangatlo ay halos hindi na kailangan pang sabihin. "Masarap," mahinang sabi ni Salma. Tiningnan ni Amina ang kanyang anak na kumakain nang nanginginig ang mga mata. Hindi niya alam kung ang salitang masarap ay tumutukoy sa lasa o sa katotohanang sa wakas ay nakakain na ang kanyang anak ng tunay na pagkain matapos ang ilang araw na puno ng takot. Hindi nagtagal, lumapit ang isang matandang babae mula sa katabing tolda na nakakita sa nangyari. Makakain ba talaga iyan? Tumango si Amina at binigyan siya ng isang subo. Nanahimik ang matandang babae bago tiningnan ang pakete sa kanyang kamay, tila may iniisip. Kinagabihan, sa parehong nayon na puno ng paghamak, 2 hanggang 3 maliit na tolda ang nagsimulang tahimik na buksan ang mga pakete ng pagkain mula sa Pilipinas. Walang tawanan, walang panunuya. Tanging ang tunog ng kutsara na tumatama sa pinggan at ang paghinga ng mga taong ang katawan ay muling nakakakuha ng enerhiya. Ngunit kasabay nito, sa labas ng apektadong lugar, lalong kumalat ang mga viral na panunuya at walang nakakaalam na ang katotohanan ay unti-unting humihiwalay sa agos ng malinaw. Ang mga tumatawa ay hindi pa nakakatikim, habang ang mga nakatikim ay nagsisimulang tumahimik. Sa Rabat, si Maria Santos, isang 29 anyos na field reporter, ay nakatitig sa screen ng telepono na puno ng mga viral na video tungkol sa peking pagkain mula sa Pilipinas. Maraming beses na siyang nagtrabaho sa balita ng kalamidad,
at alam niyang ang katotohanan sa social media ay mas maikli kaysa sa galit ng mga tao. Nagpadala ng maikling mensahe ang kanyang editor. Pumunta sa lugar. Patunayan kung ano ang totoo sa isyung ito. Hindi si Maria ang tipo na madaling maniwala sa mga pahayag ng opisyal, ngunit hindi rin siya naniniwala sa publiko dahil lang sa malakas ang boses ng karamihan. Kinabukasan, sumakay siya ng sasakyan patungo sa apektadong nayon kasama ang isang cameraman at isang lokal na interpreter. Sa daan, basag ang mga kalsada at ang mga bahay na nadaanan ay puno ng mga peklat ng lindol, at habang papalapit siya sa tunay na lugar, lalo niyang naramdaman na ang agwat ng katotohanan sa lungsod at ang katotohanan sa harapan niya ay magkaibang mundo. Nang makarating, hindi nagsimula si Maria sa pag-interview sa mga opisyal. Naglakad siya diretso sa pila ng mga tolda ng mga biktima. At ang una niyang nakita ay si Amina, ang babae na may pagod ngunit matatag na mga mata. "Nakakain na ba kayo ng mga pagkain na iyan?" tanong ni Maria. Tumango si Amina. "Kagabi." At sa halip na sumagot, tinawag ni Amina ang kanyang anak. Tumakbo si Salma. Ipinagmalaki ang walang laman na pakete na parang isang maliit na kayamanan. "Naubos ko lahat, ma," sabi ng maliit na bata. Tiningnan ni Maria ang pakete bago humingi ng isang subo mula sa bagong set na kakakuha lang niya. Pinakuha niya sa cameraman ang bawat hakbang, mula sa pagbukas ng pakete hanggang sa pagtikim ng unang subo. Ang lasa ay nagpatigil sa kanya sandali. Hindi ito marangyang pagkain. Hindi ito magandang menu para sa mga litrato. Ngunit tiyak na hindi rin ito pekeng tulad ng isinisigaw ng mga tao. Habang mas marami siyang nagtatanong, mas nagiging komplikado ang kuwento. Ang ilan na nagmumura ay hindi pa nakakatikim. Ang ilan ay umamin na sumasama lang sila sa agos. Ang ilan ay galit lamang sa mundo at gusto lang maglabas ng sama ng loob sa unang bagay na mukhang kakaiba. Pagkatapos, lumapit si Maria sa team ng Pilipinas. Magalang na sinagot ni Teniente Ramon ang mga tanong, kahit na may pagod sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang mga pagkain na ito ay binuo para sa mga sitwasyong pang-emergency kasama ang kaligtasan, shelf life at pagpapanatili ng sustansiya. Ngunit nang tanungin niya kung bakit patuloy pa rin silang nagbibigay kahit na hinahamak sila sa buong bansa, nanahimik siya sandali bago sumagot. Dahil kapag gutom sila, hindi sila dapat iwanang mag-isa kahit na kinamumuhian nila tayo. Agad na naramdaman ni Maria na sa likod ng misyon na ito ay mayroong higit pa sa ordinaryong pamamahagi ng pagkain at determinado siyang hindi babalik hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang lihim na nakatago sa mga paketeng ito. Tanghali, ang sikat ng araw ay dumadaan sa mga basag na bundok. Nakaupo si Maria sa likod ng pansamantalang tolda ng ospital kasama si Teniente Ramon, isang Pilipinong nasa 40s, maitim ang balat sa araw, malalim ang mga mata, na parang nakaranas na ng maraming mahabang gabi. Inaayos niya ang kahon ng kagamitan gamit ang kanyang mga kamay na puno ng lumang pilat. "Gusto kong malaman ang tungkol sa mga pagkain na ito," nagsimula si Maria. "Hindi lang ang label, hindi lang ang sustansiya. Gusto kong malaman kung bakit tiningnan ninyo ito na parang mas mahalaga kaysa sa ordinaryong bigay." Nanahimik si Ramon. Tumingin siya sa malayo sa bundok bago mahinang nagtanong, "Nakita mo na ba ang mga taong namatay sa kabila ng pagkakaroon ng pagkain sa tabi nila?" Ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Maria. Dahan-dahang ikinuwento ni Ramon na ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang bayan sa Hilagang Luzon ay nakaranas ng malakas na bagyo, baha at pagguho ng lupa. Putol ang mga kalsada, hindi magamit ang normal na transportasyon. Ilang araw na naiwan ang mga tao sa bundok, mabilis na nasira ang sariwang pagkain. Hindi mailuto ang bigas dahil walang panggatong, limitado ang malinis na tubig. Laging nauuna ang mga bata at matatanda na manghina kaysa sa mga matatanda. "Masyado kaming natuto ng huli," sabi niya nang walang emosyon. Ang mga bagay na mukhang pagkain ngunit hindi agad makakain ay walang saysay sa araw na wala ng lakas ang mga tao. Nakikinig si Maria nang hindi sumasabat. Ikinuwento pa niya na matapos ang insidente, magkasamang binuo ng isang team ng mga doktor, sundalo, nutritionist at maraming komunidad sa Pilipinas ang isang modelo ng emergency food. Hindi ito ginawa para ibenta, hindi para sa imahe, kundi gawa sa simpleng tanong. Kung isang araw, ang mahal mo sa buhay ay naiwan sa ilalim ng tolda sa lamig, walang kusina, walang apoy, walang oras, ano ang una mong ibibigay sa kanya upang kainin? Muling tiningnan ni Maria ang pakete ng pagkain sa kanyang kamay.
Ang pagiging simple nito ay nagsimulang magmukhang hindi ordinaryo. Bakit hindi ninyo ito ipinaliwanag mula pa sa simula? Tanong niya. Ngumiti ng mahina si Ramon. Ang ngiting iyon ay hindi ng isang taong nasisiyahan, kundi ng isang taong tumatanggap ng isang katotohanan. Kapag nasasaktan ng isang tao, hindi niya gustong marinig ang paliwanag mula sa labas. Tiningnan lang nila kung ano ang kakaiba, ano ang hindi pamilyar, at pagkatapos ay itataboy nila. Nagagalit ba kayo na tinawag kayong gumagawa ng peking pagkain? Umiling si Ramon. Hindi ako galit. Ako mismo ang nagsalita ng mas matinding salita sa mga taong nag-abot ng tulong sa araw na nawalan ako ng pamilya. Natigilan si Maria. Agad siyang napatingin sa kanya. Hindi nagpatuloy si Ramon sa pagsasalita noon, ngunit sapat na ang huling pangungusap na iyon. Sinabi nito kay Maria na ang pakete ng pagkain na ito ay hindi marahil mula sa isang laboratorio o opisyal na utos, kundi mula sa pagkawala ng isang tao. At marahil, ang lihim nito ay hindi nasa mga sangkap, kundi nasa mga pilat ng mga taong lumikha nito. Kinagabihan, humingi ng pahintulot si Maria na sumama pa rin sa team ng Pilipinas. Nakita niya na hindi lang sila nagbibigay ng pagkain, kundi tumutulong din sa pagbubuhat ng kumot, pag-iilaw ng pansamantala at maayos na pag-aasikaso sa pila kahit na may ilang nakatingin sa kanila ng hindi maganda. Bandang 1 a.m., malakas ang ihip ng malamig na hangin kaya nanginginig ang ilang tolda. Narinig ang iyak ng bata mula sa mga bato sa hilaga ng nayon. Pagkatapos ay may narinig na sigaw, "Tulong, may nahimatay." Mabilis na tumakbo ang lokal na medical team kasama ang mga Pilipinong volunteer. Sumunod si Maria. Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na bumagsak dahil sa panghihina at dehydration. Mahigpit na niyakap ng kanyang 10 taong gulang na apo ang kanyang braso habang umiiyak. Sa tabi niya ay may isa pang babae na nanginginig dahil halos buong araw nang hindi nakakain. Lumuhod si Ramon at mabilis na binuksan ang emergency kit. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat galaw ay tiyak. Para bang libu-libong beses na niya itong ginawa. Pinunit ang pakete ng pagkain. Ibinigay ang tubig. Ikinumot ang kumot. Nakakuha ng mainit na pagkain ang maliit na batang babae mula sa portable heating kit sa loob ng ilang minuto. Tiningnan ni Maria ang eksena na iyon ng may pagkamangha dahil hindi ito isang magandang larawan na gusto ng kamera. Puno ito ng pawis, alikabok, dilim, at mga paghinga na nagsisikap na hindi matigil. May isang babae sa karamihan ang bumulong. Ito ba ang peking pagkain na sinasabi nila? Walang sumagot. Dahan-dahang nagkamalay ang matandang lalaki matapos uminom ng tubig at kumain ng malambot na pagkain. Kinuha ng kanyang apo ang isa pang pakete at niyakap na parang kayamanan. Nang kumalma ang sitwasyon, ang mga taong dating nagmumura noong araw ay nagsimulang magtinginan ng may kahihiyan. Dahan-dahang lumapit ang ilan upang humingi ng karagdagang pagkain nang hindi nagsasalita. Si Yusef mismo ay naroon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kamay ni Ramon na nanginginig ng konti habang sinusuportahan ang ulo ng nasugatan at nakita niya na kahit walang humingi ng paumanhin, buong puso pa ring tumulong ang sundalong Pilipino na iyon na parang hindi pa siya kailanman hinamak. Agad na nalaman ni Maria na nakikita niya ang isang totoong kuwento na mas malaki kaysa sa viral na usapan ng buong bansa. Nirecord niya ang lahat, ngunit lalong bumibigat ang kanyang puso dahil ang media mismo ay may bahagi sa pagpapalaganap ng maling pag-unawa. Bago sila maghiwalay, mahinang sinabi ni Ramon kay Maria na kapag dumating ang kalamidad, hindi nito tinatanong ang relihiyon, wika o bansa. Tinatanong lang nito kung sino ang unang babangon upang tumulong. Sa dilim ng mga bundok ng Morocco, ang mga salitang iyon ay mas malakas kaysa sa lahat ng panunuya na umalingaw-ngaw sa internet. At alam ni Maria na ang kanyang report kinabukasan ay hindi lang dapat isang pagwawasto ng balita, kundi isang pagbubunyag ng isang bagay na hindi nakikita ng buong bansa. Kinabukasan, humingi ng pahintulot si Maria na makita ang loob ng lugar ng imbakan ng relief goods. Hindi na niya kailangan ng salita lang, kundi kailangan niya ng ebidensiya, impormasyon at mga kwento na maaaring kumpirmahin. Dinala siya ni Ramon sa isang maliit na moisture-proof na cabinet na ginagamit upang mag-imbak ng datos tungkol sa nutrisyon, listahan ng mga padala at mga manual sa paggamit ng emergency supplies. Walang marangya doon, tanging mga lumang folder, simpleng label at mga talaan na dumaan sa matinding paggamit. Binuksan ni Maria ang bawat pahina.
isa-isa, bago huminto sa isang set ng dokumento na mas makapal kaysa sa iba. Mayroong nakasulat na pangalan sa Ingles, Emergency Nutrition Development Program. Masigasig niyang binasa ang mga detalye at dahan-dahang naramdaman na bumibigat ang kanyang puso. Ang emergency food na tinatawag na peking ay hindi nilikha upang makatipid o para sa kaginhawaan ng mga nagbibigay, kundi ito ay idinisenyo mula sa tunay na datos ng libu-libong biktima sa nakaraan, kabilang ang mga bata, matatanda, mga pasyenteng may diabetes, mga hirap ngumuya, mga dehydrate, at mga nasa lugar na walang kusina, walang kuryente, at walang sapat na malinis na gamit upang makapaghanda ng sariling pagkain. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay nasa huling pahina ng dokumento. Isang maliit na tala na nakalakip, hindi bilang opisyal na ulat, kundi isang internal na talaan ng kasalukuyang team ng pagbuo ng formula, inayos mula sa mungkahi ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, upang ang mga batang na trauma sa kalamidad ay madaling makalunok at mabilis na makakuha ng enerhiya. Napatingin si Maria kay Ramon. Hindi siya umiwas ng tingin sa pagkakataong ito. Sinabi niya ang katotohanan na matapos niyang mawala ang kanyang kapatid na babae at pamangkin sa insidente ng pagguho ng lupa sa Pilipinas, sumali siya sa isang volunteer program upang itulak ang pagbuo ng isang food kit na tunay na makakain sa mga sandali na ang buhay ay nakabitin sa bingit. Ang kanyang pamangkin ay may tuyong pagkain sa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito makain dahil ito ay masyadong matigas, masyadong tuyo at walang sapat na tubig. Natalo tayo dahil sa maliliit na detalye, sabi ni Ramon. Pagkatapos noon, sumumpa ako na walang sino man ang mamamatay dahil sa pagkain na nasa harapan nila ngunit hindi nila makain. Nanahimik si Maria. Muling tiningnan niya ang ordinaryong pakete ng pagkain sa kanyang kamay at nalaman na ang buong bansa ay pinagtatawanan ang isang bagay na isinilang mula sa luha ng mga pamilyang nagdusa. Hindi ito peking pagkain. Sa kabaliktaran, ito marahil ang pinakatunay na pagkain dahil ang bawat bahagi nito ay nilikha mula sa tunay na sakit, tunay na pangyayari at tunay na buhay na nawala. Sa sandaling iyon, nagpasya si Maria na ang ulat na ito ay hindi dapat magkaroon ng headline na naghahanap lang ng views. Isasalaysay niya sa buong Morocco kung ano ang kanilang pinagtatawanan at kanino ang puso ang kanilang pinagtatawanan. Kinagabihan, ang news station ni Maria ay nagkaroon ng espesyal na live broadcast. Ang pambungad na larawan ay hindi ang viral na video ng mga taong nagtatawanan, kundi ang tahimik na larawan ng mga tolda sa gitna ng lambak. Isang bata na kumakain ng pagkain mula sa pakete, isang matandang inaalagaan, at mga kamay ng volunteer na nagbubukas ng pakete ng pagkain sa dilim. Tumayo si Maria sa harap ng kamera. Ang kanyang tinig ay malambot ngunit matatag, kakaiba sa lahat ng pagkakataon. Sa loob ng 2 araw, pinag-uusapan ng buong Morocco ang bagay na tinatawag ng marami na peking pagkain mula sa Pilipinas. Ngunit pagkatapos kong bumaba sa lugar, kailangan kong sabihin na ang katotohanang natuklasan ay hindi tungkol sa peking pagkain. Ang eksena ay lumipat kay Amina at Salma. Ngumiti ng bahagya ang maliit na bata at sinabi na ang pakete ng pagkain na iyon ang unang pagkain na nakatulog siya ng walang pananakit ng tiyan matapos ang kalamidad. Pagkatapos, lumipat ang larawan sa matandang lalaki na halos mawalan ng malay kagabi at ang tunay na larawan ng sandali ng pagtulong ay ipinakita sa buong bansa. Tahimik ang studio. Ikinuwento pa ni Maria ang disenyo ng emergency food, ang proseso ng paglikha mula sa mga aral ng kalamidad sa Pilipinas at ang talaan ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay na naging batayan ng kasalukuyang formula. Hindi niya ginamit ang masyadong madramang tono, ngunit habang mas simple ang kanyang paglalahad, mas naramdaman ng mga manonood na tila may bumunggo sa kanilang dibdib. Pagkatapos ay dumating ang bahagi kung saan halos huminto ang paghinga ng buong bansa. Binuksan ni Maria ang interview ni Ramon. Hindi ako narito upang pilitin kayong gustuhin ako. Narito ako dahil alam kong kapag gutom at malungkot ang isang tao, maaari silang magsalita ng masasamang salita, ngunit kailangan pa rin nilang kumain, kailangan pa rin nilang mabuhay. At ayokong may mawalan ng mahal sa buhay dahil sa pagkaantala ng tulong o dahil hindi ito praktikal. Walang sound effects, walang nakakaantig na musika. Tanging ang mukha ng isang lalaki na nagsasalita ng may katahimikan ng isang taong nakaranas ng tunay na pagkawala. Sa loob ng ilang minuto, ang dating hashtag na ginamit sa panunuya ay nagsimulang mapalitan ng mga bagong mensahe.
Nakamali kami. Salamat Pilipinas. Patawad sa mabilis na paghuhusga. Nagsimulang balikan ng mga tao ang kanilang mga lumang video nang may kahihiyan. Marami ang nagbura ng kanilang mga post. Ang ilan ay agad na nagpost ng paghingi ng paumanhin. Ang ilan ay tahimik lang na nakaupo sa harap ng screen dahil hindi nila alam kung saan magsisimula magsalita nang malaman nila na ang kanilang tawanan ay tumusok sa mga pilat ng mga taong naglakbay ng malayo upang tumulong. Kinagabihan, hindi umiyak ang buong Morocco dahil lang sa malungkot na balita ng kalamidad, kundi umiyak dahil natuklasan nilang minsan ang pinakaordinaryong bagay ay maaaring nilikha mula sa pinakamalalim na pagmamahal. Matapos ang live broadcast, lubos na pinag-usapan ang pangalan ni Youssef. Siya ang unang lalaki sa video na sumigaw ng tama na ang peking pagkain. At ngayon, ang kanyang dating video ay naging parang ebidensiya ng pagmamadali sa paghuhusga. Kinabukasan, nagtatago si Youssef sa tabi ng mga labi ng kanyang bahay. Hindi niya kayang tignan ang telepono. Hindi niya kayang tumingin sa sinuman. Ang tawanan na minsan ay nagparamdam sa kanya na nailalabas niya ang kanyang galit ay ngayoy bumalik bilang isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ngunit ang katotohanang walang nakakaalam ay hindi si Youssef isang malupit na tao. Kakamatay lang ng kanyang ina sa gabi ng lindol at tinulungan pa niya na hilahin ang bangkay ng kanyang nakababatang kapatid mula sa ilalim ng gumuho na pader gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Ang galit niya noong araw na iyon ay walang tunay na target. Galit siya sa mundo, galit sa kapalaran, galit sa kanyang sarili dahil hindi niya nasagip ang kanyang ina sa oras. At nang makita niya ang kakaibang bagay mula sa ibang bansa, ibinuhos niya ang lahat ng galit niya doon. Lumapit si Maria sa kanya, hawak ang nakasarang kamera. Hindi ako narito upang ipahiya ka, mahina niyang sabi. Tumawa ng tuyo si Youssef. Dapat lang akong ipahiya. Umupo si Maria sa isang bato sa tapat. Ano ang gagawin mo ngayon? Nanahimik si Youssef ng matagal bago takpan ang kanyang mukha. Gusto kong humingi ng paumanhin, ngunit hindi ko alam kung may halaga pa ang paghingi ng paumanhin mula sa isang taong nanakit ng iba sa harap ng buong bansa. Sa sandaling iyon, lumapit si Ramon na may hawak na isang kahon ng pagkain. Narinig niya ang huling salita. Agad na tumayo si Youssef, nahihiya at halos hindi makatingin sa kanya. Ako ang lalaki sa video, nagsimula siya nang nanginginig ang boses. Tumango si Ramon. Alam ko po, pasensya na po. Napakasama ng sinabi ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumagot si Ramon sa isang ordinaryong tono na nakakagulat. Gutom ka pa ba ngayon? Kung gutom ka pa, kumain ka muna. Pag-uusapan na lang natin ang iba pagkatapos. Ang pangungusap na iyon ay nagpadaloy ng luha kay Youssef nang hindi niya namalayan. Sinikap niyang pigilin ngunit hindi nagtagumpay. Ang kahihiyan, kalungkutan, at hindi inaasahang kabaitan ay agad na bumagsak sa pader sa kanyang puso. Ang lalaking minsang sumigaw sa harap ng kamera sa harap ng maraming tao ay ngayoy umiiyak na parang isang batang lalaki nakakatanggap lang kung gaano siya kasakit. Tiningnan ni Maria ang eksena nang hindi itinaas ang kamera upang kuhanan. Alam niya na ang ilang sandali ay hindi dapat gamitin bilang content, kundi dapat itago bilang paalala na ang mga tao ay maaaring magkamali ng napakapangit at maaari ring bumalik sa pagiging tao muli. 3 araw matapos ang pagbabago ng opinyon ng publiko, hiniling ni Youssef kay Maria na tulungan siyang i-record ang kanyang video. Hindi ito para magpaliwanag, hindi para ibalik ang kanyang reputasyon, kundi upang sabihin ang nasa kanyang puso sa harap ng buong bansa. Ang kamera ay simpleng inilagay. Sa harap ng eksena ay ang mga basag na bundok at mga tolda ng mga biktima, walang magandang ilaw, walang ayos na set. Tumayo si Youssef sa gitna ng larawan, nasuot ang kanyang lumang damit na puno ng alikabok. Hindi niya sinikap na magmukhang maganda. Ako ang lalaking sumigaw ng, tama na ang peking pagkain, at gusto kong sabihin na ang mga salitang iyon ay hindi lamang mali, kundi malupit din sa mga taong nag-abot ng tulong sa atin. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Noon, puno ako ng galit, nawalan ako ng ina, nawalan ako ng nakababatang kapatid. Galit ako sa lahat ng nakikita ko. Ngunit ang aking sakit ay hindi nagbigay sa akin ng karapatang tapakan ang puso ng iba, lalo na sa mga taong naglakbay ng malayo upang tulungan kami. Tumingin siya sa team ng Pilipinas na nakatayo sa malayo at dahan-dahang yumuko. Patawad Pilipinas, patawad sa lahat ng miyembro ng aid team.
At patawad sa mga mamamayan ng Morocco, dahil ako ang naging bahagi ng dahilan kung bakit hinusgahan natin ang kabaitan batay sa panlabas na anyo. Ang video na iyon ay ipinalabas kinagabihan at mabilis na kumalat, hindi naiiba sa unang viral na panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tawanan. Mayroon lamang mga mensahe na isinulat ng maraming tao na nagsasabing, kailangan din naming humingi ng paumanhin. Siya ang nagsasalita para sa atin. Nagbahagi kami ng hindi nalalaman ang katotohanan. Maraming paaralan ang nagsimulang pag-usapan ang balitang ito sa kanilang mga klase tungkol sa media literacy. Ang ilang moske ay nagbanggit ng pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa mga nagbigay ng tulong sa kanilang khutba sa Biyernes. Maraming news anchor ang nag-imbita ng mga eksperto upang pag-usapan ang emergency food at humanitarian work. Ang nakakagulat ay hindi ginamit ng team ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang magpakitang gilas, hindi sila lumabas upang humingi ng papuri. Hindi sila naglabas ng mahabang pahayag bilang tugon. Patuloy silang nagtrabaho tulad ng dati. Nagbigay ng pagkain tulad ng dati, tumulong sa mga tao tulad ng dati, at iyon ang lalong nagparamdam ng pasasalamat sa mga tao. Sa nayon, tiningnan ni Amina ang lahat ng pangyayari ng mas kalmado kaysa sa mga nakaraang araw. Masipag na tumutulong si Salma sa pagtitiklop ng mga kahon ng relief goods. Sinabi ng bata sa kanyang ina na kapag lumaki siya, gusto niyang maging isang tao na magbibigay ng pagkain sa mga gutom bago pa sila umiyak. Hinaplos ni Amina ang ulo ng kanyang anak at tumingin sa mga bundok na minsang nagbigay lamang ng pagkawala, ngunit ngayon ay nagtuturo ng isang aral sa buong bansa. Isang aral na hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa pagtingin ng mas malalim kaysa sa ibabaw ng mga bagay na inabot mula sa kabilang panig ng mundo. Isang linggo ang lumipas, nang bumuti ang sitwasyon, sama-samang inorganisa ng lokal na pamahalaan at mga komunidad sa ilang lungsod ng Morocco ang isang aktibidad upang pasalamatan ang mga dayuhang aid team. Ngunit ang pinaka-nakakantig na nangyari ay sa isang maliit na plaza sa Marrakech, kung saan ipinalabas muli ang report ni Maria sa isang malaking screen para sa publiko. Tahimik na umupo ang mga tao sa iba't ibang edad. Ang ilan ay nagbahagi ng mga viral na panunuya, ang ilan ay naniwala ng walang pagtatanong, ang ilan ay kakatanggap lang ng balita ngayon. Nang lumabas ang larawan ni Salma na kumakain ng kanyang unang pagkain matapos ang kalamidad, maraming matatandang babae ang nagtakip ng kanilang bibig. Nangingilid ang luha. Pagkatapos, ipinalabas ang recorded na pahayag ni Ramon tungkol sa kanyang pamangkin na namatay. Walang nag-uusap. Walang naglalakad sa harap ng screen. Mayroon lamang mabibigat na paghinga at paminsan-minsang pag-iyak. Mahinang sinabi ng isang lalaki sa karamihan, tila nakikipag-usap sa kanyang sarili, pinagtatawanan natin ang pag-ibig ng isang tao. Ang mga salitang iyon ay tila may bumuksan sa isang bagay. Maraming tao ang nagsimulang umiyak, hindi dahil lang sa pakiramdam ng pagkakasala, kundi dahil naramdaman nila ang isang katotohanang maganda at masakit ng sabay. Ang katotohanang ang pinakamahusay na tulong minsan ay hindi mukhang maganda, ngunit ito ay nilikha mula sa pinakamalalim na karanasan ng pagkawala ng tao. Kinagabihan, maraming restaurant sa ilang lungsod ang nagsimulang maglagay ng donation box upang makalikom ng pondo para sa mga biktima at suportahan ang international emergency food programs. Ang ilang universidad ay nag-anunsyo ng mga seminar tungkol sa cross-cultural humanitarian cooperation. Maraming estudyante ang nagsulat ng liham ng pasasalamat na ipinadala sa Embahada ng Pilipinas. Si Maria naman ay nakatanggap ng libu-libong mensahe. Isa sa mga ito ay mula sa isang ina sa Fez. Umiyak ako dahil naisip ko ang aking anak. Kung isang araw, ang aking anak ay maiwan sa ilalim ng mga labi ng bahay, umaasa ako na may isang taong mag-iisip tungkol sa maliliit na bagay tulad ng madaling paglunok ng pagkain para sa aking anak. Binasa ni Maria ang mensahe nang paulit-ulit bago ibinaba ang telepono. Tiningnan niya ang kalangitan ng Morocco sa gabi at nalaman na ang balitang ito ay hindi lamang nagwawasto ng maling pag-unawa, kundi binago nito ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa salitang tulong sa buong bansa. Dahil sa wakas, nakita na ng mga tao na sa simpleng pakete ng pagkain na iyon, hindi lamang kanin o sustansiya ang laman, kundi alaala, pagkawala at ang sumpa ng isang tao na ayaw nang maulit ang kanyang kalungkutan sa sinuman sa mundo. Sa araw na naghahanda ang team ng Pilipinas na umalis sa lugar, ang maliit na nayon na dating puno ng paghamak ay naging abala sa mga taong nagtipon mula pa umaga. Tumakbo ang mga bata,
na may hawak na maliliit na papel na bandila na ginawa nila. Maraming babae ang tumulong sa pagluto ng lokal na tinapay. Inayos ng mga lalaki ang mahabang mesa mula sa mga natirang kahoy upang magkaroon ng simpleng salo-salo ng pamamaalam sa gitna ng buhanginan. Si Yusef ang unang tumulong sa pagbubuhat ng mga upuan. Tahimik siyang nagtrabaho, ngunit mas masipag kaysa sa iba. Para bang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas bilang hindi pa niya nasabing paghingi ng paumanhin. Nagbigay si Amina ng mainit na tsaa. Hawak ni Salma ang isang drawing na pinaghirapan niya buong gabi. Ito ay larawan ng mga bundok, tolda, at isang lalaki na nagbibigay ng pagkain sa isang bata. Nang lumapit si Ramon, sabay-sabay na tumayo ang mga residente upang salubungin siya. Walang malakas na palakpakan. Mayroon lamang paglalagay ng kamay sa dibdib at pagyukod ng ulo sa paraang mas taimtim kaysa sa anumang seremonya. Lumabas si Yusef sa harapan bago magsalita nang nanginginig ang boses. Sa unang araw na dumating kayo, sinalubong namin kayo ng masasamang salita. Ngayon, wala kaming sapat na malaking bagay upang suklian. Ngunit sana malaman ninyo na aalalahanin ng Morocco na minsan ay may mga taga-Pilipinas na dumating sa pinakamadilim naming oras at hindi umalis kahit na itinataboy namin sila. Tahimik na nakinig si Ramon, bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumapit si Salma at ibinigay ang drawing. Gusto kong iuwi ninyo, sabi niya. Kinuha ni Ramon ang drawing gamit ang dalawang kamay. Lumuhod siya at tinanong ang maliit na bata, bakit mo iginuhit si Tito na may dalang pagkain? Taimtim na sumagot si Salma, dahil noong araw na iyon, akala ko kanin iyon, ngunit ngayon, alam ko na kabaitan iyon. Agad na nanahimik ang lahat. Hindi napigilan ng marami ang kanilang luha. Ang salo-salo ng pamamaalam kinagabihan ay puno ng mga tunay na pagkain sa Morocco na nakalagay sa tabi ng ilang emergency food pack mula sa Pilipinas na hiniling ng mga residente na itago bilang alaala. Wala nang tumawag dito na peking pagkain. Sa kabalintunaan, marami ang nagsabi na aalalahanin nila ang simpleng pakete na iyon habang buhay. Bago umalis ang truck sa Nayon, ni-record ni Maria ang huling eksena. Ang mga tao ay nakatayo at kumakaway sa gitna ng ginintuang alikabok ng papalubog na araw. Tumakbo ang mga bata kasunod ng truck sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay huminto. Maraming matatandang babae ang nagtaas ng kanilang mga kamay upang hilingin ang pagpapala para sa mga umaalis. Ang pangwakas na narasyon ni Maria ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Minsan, ang bagay na pinagtatawanan ng mundo sa unang araw ay siya ring bagay na bumubuhay sa puso ng mga tao sa mga sumunod na araw. At minsan, ang tunay na tulong ay hindi mukhang pamilyar, ngunit ito ay may lasa ng pagkawala, layunin, at pag-ibig na naglakbay sa karagatan upang sabihin na sa araw na gumuho ang mundo, hindi ka nalimutan. Minsan, ang bagay na binabaliwala ng buong mundo ay siya ring tanging bagay na nagpapanatili ng buhay ng isang tao. At minsan, ang isang pangungusap ng paghamak ay maaaring bumalik upang magturo sa ating buong bansa na ang tunay na kabaitan ay hindi kailangang magkaroon ng magandang anyo. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng isang bagay, huwag kalimutang i-follow dahil ang susunod na kwento ay maaaring mas nakakaantig pa.